Bro Pastor, baka pwede po magtanong kahit isa lang. Isa ako sa ano dito sa punto por punto. Sige po, sir. Brother na lang po, brother. Hindi naman ako nagpapatawag ng pastor kasi. Brother lang, brother. Ako po yung Sige po. nag-ebanghelyo po kanina, Pastor. Okay. Okay lang po, magtanong po. Sige po, May sige time po. ka pa. Kung Okay tayo po. pong sagutin. Dahil sa katotohanan ng ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at pahayag ng mga pastor. Car bag sauce simperhan. Okay, ganito. Okay, ganito po kasi no, kasi sabi mo nga claim lang no ng Catholic no nung yung kumbaga pag claim ibig sabihin hindi totoo para sa iyo na ang Catholic Church. Ano lang premise pa lang po. Naniniwala ka sa sabi ni Jesus, kumbaga ano lang to na pag-aaral. Sabi ni Jesus sa Mateo 16:18, di ba? I will build my church and even the gates of hell will not prevail against it. Di ba? So ibig sabihin ng church niya mananatili. Naniniwala ka doon? Yes, yung amen. Church niya mananatili. Amen. Opo. So pagkatapos po doon sinabi niya din po sa Matthew 28 verse 20, turuan niyo sila, sumunod sa lahat ng inutos ko sa inyo. Tandaan niyo, ako'y laging kasama niyo hanggang sa katapusan ng panahon. Ibig sabihin, sasamahan niya iglesia niya until the end of the world. Tama po ba yun? Naniniwala kayo doon? I agree din dun sa pagkakaintindi mo. Oo, sasamahan niya, no? So, yung iglesia niyon at sabi rin sa Efesos 5:22-23, ano lang to, premise lang po, no? So, sabi niya, ano po yun? Ano pong verse? 5:22-23, yung sabi niya ang si Kristo ang ulo na iglesia at siya yung tagapagligtas nito. Ililigtas niya yung iglesia. Tama po ba 'yon? Okay. So ang tanong ko ngayon, yung iglesia tinayo niya, sabi mo hindi ang Roman Catholic Church. Claim lang, although sa history nandoon sa kasaysayan. So kung claim lang 'yon, yung church na tinayo niya 2,000 years ago, nasan na ngayon 'yon? Kasi hindi naman siya mawawasak eh. Nasaan ngayon 'yon? Okay. Sagutin ko ng yung tawag doon yung pinakatanong mo. Unang-una, yung sinasabi kanina ni Brother Jando na tracing, hindi ko naman kinontra yung pagte-trace niya eh. 'Di ba? Ang kinontra ko kasi doon yung teaching. Kasi halimbawa, bro, kung sabihin natin ang tanong ko lang po, categorical lang po. Nasa na po ngayon 'yon? Categorical bago 'di ba debate ganun. Nasa na po ngayon 'yon? Yung simbahan na tinayo niya na hindi mawawasak, hindi naniniwala kayo doon at yun ay ililigtas niya. Ang tanong ko nga po, ngayong panahon na to, nasa na 'yon? Kasi sabi niyo hindi Roman Catholic Church 'yan. Nasaan 'yon at alin 'yon? Ano lang po, categorical lang po. Walang specific na church. Ang sinasabi ko, lahat nung nag-i-speak sa teaching. Nga? May specific, mayroon siya tinayo. Sinasagot ko yung tanong mo eh. Kinakat mo ko eh. Nasaan nga po muna? Ito nga, sinasabi ko. Kasi kinukulong mo ako sa tanong mo na dapat nasa isang specific na lugar, specific place. Hindi po ganun ang sagot. Ang sagot ko po, lahat ng mga nagtuturo ng apostolic teaching, na totoong apostolic teaching, ito po yung church. Kasi po yung church na tinutukoy ay samahan ng mga tao na nagtuturo ng apostolic teaching in line doon sa apostolic church ng Bible. Yun nga yung sinasabi ko nga, yung mismong church na yon, nasa na ngayon in line with the apostolic church. Alin yon at saan? In line with the apostolic church. Kasi sabi mo hindi Roman Catholic Church, kailangan pag mag-negative ka, may totoo, pag mali, pag hindi totoo, may totoo. Sino yung apostolic succession na sa lukuyan na kung hindi ang Roman Catholic Church, alin nga doon na tandaan po natin
ang dapat sa kasaysayan, alam mo kung nasaan na kaya yun kasi namatay na sila, siyempre may papalit. Nasaan na ngayon at sino yung may connected sa dun sa mga apostol sa panahon ngayon? Nasaan at sino yun? Kasi siguraduhin mo kasi ayaw mo ngang tanggapin yung yung pong Roman Catholic Church. So, nasaan na ngayon yon? Sino pa yung mga yon na connected sa apostolic succession? Sino po yon at nasaan? Inuulit ko yung sagot ko. Lahat ng mga church na nagpapatuloy doon sa apostolic teaching, ito yung tinutukoy na church na hindi po pababayaan ng Diyos. Anong official name po nun? Anong official name ngayon nun? Hindi ko naman alam lahat ng mga church na nagtuturo ng apostolic teaching eh. And kung akong tatanungin mo, I claim to be one of those churches. Kagaya nyo, nakiklaim din kayo. So, may connection ka ba sa yung founder nyo sa apostolic succession? Meron po, wala. Hindi ka sumasagot ng categorical eh. Oh, kasi nga bro, hindi naman lahat ng tanong ay sasagot mo ayon sa tanong. Debater ka, dapat alam mo yan. Kung mga debater dito, hindi porket tinanong ka, sasagutin mo siya according sa tanong. Kasi may sagot ka eh. Ngayon, sasabihin mo, anong tanong mo ngayon bro? Yung nga po sinasabi ko, unang-una, wala kang maibibigay, nung unang tanong ko, wala kang maibigay alin ang charts na yon. At sabi mo, hindi yan mawawasak. At sinabi mo, lahat, di dumami. Isa lang yun eh. Brother Angel. Yes, bro. Yes, excuse mo na ako ha. Ano ibig sabihin ng COAT? Ipaklaro ko lang. Ano bro? Church of Apostolic Truth. Church of Apostolic Truth. Kasi back to you, Brother Angel. Okay, Church of Apostolic Truth. O yan ay sinasabi natin, no? Ang tinatanong ko na po natin kanina, hindi mo mabigay kung alin yon. Sabi mo lahat. Dumami tuloy. Ang daming church ngayon, bro. Ang daming church. Lahat yun totoo. Ang daming church. Di lahat yun totoo. Bro, kontra na yung sinasabi mo, nagkokontrahan doon sa sinabi ko. Diba? Sabi mo, hindi ko binigay. Tapos, nagbigay ako ng marami. Di binigay ko. Diba? Di lahat nga yun, yung marami yun. Pakaintindi yung sinasabi ko. Ang tanong mo kasi saan yung church na yon? Sino-sino yon? Ang gusto mo sa akin, i-identify ko yung isa-isa. Hindi, diba? isa lang. Nasa na ngayon yun. Ang response ko dun sa tanong mo, hindi bro, understanding mo yung isa. Huwag mo ipilit sa akin yung understanding mo. Pinipilit mo sa akin yung understanding mo, sumasagot ako base sa ko sa understanding ko. Huwag mo ipilit sa akin yung understanding mo. Ito nga ang aking understanding. Lahat ng mga apostolic na tawag doon, pinanghahawakan pa rin, pinipreserve pa rin, yung original apostolic teaching, ito yung church na tinutukoy doon sa mga binasa mo. Kung sabihin natin Roman Catholic ay nag-i-stay, preserve nila yung apostolic teaching, talagang yun. Kumaga, let's say that's the yung katotohanan, talagang na-preserve nyo. At may iba pang church na bukod sa Catholic Church ang nag-preserve ng apostolic teaching. Then sila yung tinutukoy doon ng mga church, katipunan ng mga tao. Excuse mo na, Pentecostal kayo, bro? Hindi bro, lumabas kami dyan. Hindi ako Pentecostal. Offshoot. Offshoot. Okay. So ngayon, gusto kong puntuhan, Brother Angel. Brother Angel ba? Brother Angel? Yes po. Okay, ang gusto ko kasi yung puntuhan doon sa tanong mo, ang nakikita ko lang kasing established doon sa stand nyo, lahat ng mga Catholic na defender na napapakinggan ko, basta't na-trace kayo, pabalik doon sa original na church. Kayo ang totoo. Parang gano'n, di ba? Tama ba? Hindi, kasaysayan yung bro eh. Kasi hindi ka pwede. Hey, bro, pagka wala kang connection doon ayon sa kasaysayan bro, sulpot ka. Tama? Kasi wala kang connection eh. Tandaan mo kapatid, diretsahan to ha. Tandaan mo, kasaysayan sa buong mundo ng church, walang ibang apostolic successor kundi ang Roman Catholic Church. Now, ikaw, kaya mo bang patunayan yung church mo, sandali lang bro, yung church mo may apostolic succession kahit reference, mayroon wala. Categorical. Kahit reference, meron wala. Hinihintay kitang matapos sa pagsasalita mo. Pag ako sumagot, patapusin mo ako. O yun nga, tinapos ko na. Ano yan eh, kabastusan yun bro. Ngayon, hindi. Anong tanong mo? Yun nga saan? Kung saan? Hindi yung kabastusan kasi yung bati nun sa sinasabi mo po bro, doon nga ako bumabase kasi yun ang sinasabi mo kasi yung hindi lahat kasi may apostolic succession. Ikaw nga nagsabi ayon doon sa dapat sa turo. Hindi turo yun, dapat connected siya sa apostol kasi ang turo nasa Biblia, lahat naman kasi magkiklaim.
magki-claim na Correct, turo. tama ka. I agree. Yes, claiming yun. Yun ang totoong claiming. I agree. Sinasabi ko lang, ang mapapatunayan mo totoong turo talaga galing sa apostol, makikita mo sa kasaysayan nga, sabi ko. Kasi kasaysayan, ang Biblia, kasaysayan yan, alam mo dapat kung saan. Kaya nga, hindi po pwedeng sabihin lahat na nagbasa ng Biblia, yung nasa Biblia, at wala akong ganyang argument. Wala akong ganyang argument. Bro, yung sabi mo lahat ko lang. Bro, kasi kinat mo ko kanina, nagtatanong ko, kinat mo ko. Ang tanong ko sa iyo, just to confirm lang yung stand, yung pagkakaintindi ko sa inyo. Ang pinaka-establish yung basis na patunayan na kayo ay totoong church, apostolic church, is yung natitrace kayo pabalik doon sa original church. Yes, bro. Okay, ngayon ang tanong ko, bro, si Martin Luther ka matitrace mo pabalik sa original church? Hindi na. Hindi na. Bakit mo sinasama yung excommunicated? Automatic cut na yun, bro. Ano cut ba na yun? Ano yan? Logic cut yun. Inconsistent yun. Kasi, bakit cut nga siya dahil na-excommunicate siya? Ano ka ba naman? Uulitin ko ha. Ano ba yan? Ang logic, pinapa-confirm ko sa inyo. Dapat na-treat sa history na galing ka sa original. Tama ba? Yeah. Yes, of course. Kasaysayan. Ito ang tanong ko, yes or no lang, bro. Yes or no lang. Wag mo nang paliwanag. Si Martin Luther ba matitrace ko pabalik sa original church? Matitrace ko pabalik nung hindi pa siya excommunicated. Yes or no lang. Yes or no. Of course, dalawa yun eh. Una, kasama siya. Pangalawa, na excommunicate. Intindihin mo kasi yung sagot, bro. Dapat, nag-guess ko yung sagot mo. Anuin mo yung ano mo, no? Pastor, sa kaligtasan kasi to, no? Pinag-uusapan. Seryoso to, walang personal na ano to, no? Agree. Hindi naman ako educational kasi to, bro, sa kaligtasan mo at kaligtasan ng kaluluwa ng pamilya mo rin. Ang pinag-uusapan dito, bro, ang totoong church, connected siya sa mga apostol. Hindi pwede nagbasa ka, connected ka, walang gano'n, sulpot yun. So, ang nangyayari kasi ngayon, sulpot yun, bro, hindi pwedeng, kasi 2,000 years ago, may church, yes, bro, may church na kasi mo. Ang sinasabi mo kasi, dapat may church na eh. Kailangan connected na. Dapat connected. Saan sa scripture as our basis of authority? Naniniwala ka naman ang scripture ang basis of authority natin? No, hindi. Mali. Hindi yun. Mali ka na. Sa inyo scripture lang. Alam ko sa inyo yung basis of teaching nyo, yung church, tama ba? Yun ang nasa Bible, bro. 1 Timothy 3:15. Teka lang. Dito sa pinag-uusapan natin Bible. Hindi, 1 Timothy 3:15 ng church ang Pillar and foundation. Pillar and foundation of truth. Not church, the Bible. Not the Bible, church. Mali ka na dyan, hindi ka biblical. Nag-isip ka tuloy. Hindi ka biblical. Hindi ako nag-isip dahil mali yung intindi niyo sa akin eh. Dito lang sa pinag-uusapan natin. Ngayon, saan galing na sinabi niyo na dapat connected sa apostolic church para masabi mo na apostolic ka? Saan sa Bible? Yun yung magiging basis ko ng authority. Dapat, sige ha, para malaman ko na totoo kayong apostolic, dapat connected sa inyo. Dapat ganon. Meron ba kayong ganon sa Bible? Yes, meron. 1920. Ayun sabi niya eh. Turuan. Sabi niya, turuan niyo sila. Sasamahan ko kayo hanggang katapusan ng mundo. Teaching pala eh. No, not teaching, bro. Brother Angel. Mali. Brother Angel. Yes, bro. Kung pag-aaralan mo, bro, Brian, no, ayaw ko sanang makisali kasi tapos na kayo ni Brother Jando. Pero magbigay na lang ako ng opinion. Okay lang. Educational lang. Magbigay na lang ako ng opinion na kung pag-aaralan mo ang teaching ni Apostle Paul, no, yung sinasabi mong apostolic teaching, ano yon? Entrusted yon. Entrusted. Ibinigay saan? Sa mga apostolic successor. So, ang kanilang succession not through teaching nila, but through yung pagpapatong ng kamay. Like ni St. Paul, kung titingnan mo St. Paul, bago siya pangaral ng salita ng Diyos, although si Christ na ang nagpili sa kanya, pinatungan pa rin siya. Kung titingnan mo sa Acts 13, pinatungan muna siya ng kamay. At nung si St. Paul na ang nangaral,
si Timothy pinatungan din niya ng kamay. At sabi niya sa 2 Timothy, sabi ni St. Paul, yaong mga nakita mo at narinig sa akin, ipangaral mo rin sa iba, ipagawa mo rin sa iba, pati na yung pagpapatong ng kamay. Kasi sabi pa nga niya sa sulat din niya kay Timothy, huwag mo basta ipatong ang iyong kamay sa mga hindi karapat-dapat. So may pagpapatong ng kamay, doon magmumula ang apostolic succession. Hindi sa teaching lang. Ibang teaching, ang teaching is entrusted to the apostolic successor. Okay. The apostolic successor. Yun ang pinagkaiba doon. Kaya sinabi niya ba dyan doon sa iyo kanina, pinakalinaw, hindi pwede na magbatay ka ng apostolic succession mo sa teaching kasi ang daming nagtuturo kayo, mali-mali naman. Ang malinaw na apostolic succession through yung paglilihan. Paglilihan yan ang apostolic succession. Okay. Sa Bible. Sige, yan nga ang kinu-question ko kanina kay Brother Jando. Naghahanap ako sa kanya ng evidence beyond reasonable doubt na hindi ako magda-doubt na talaga naipasa ang apostolic sa 2 Timothy na mababasa mo yan 2 Timothy and 1 Timothy. Binanggit ni St. Paul. Sabi nyo, pagpapatong ng kamay. Yes. Sige nga, bigyan nyo ako ng evidence, reference na si Pedro nagpatong siya ng kamay kung kanino man ang sinasabi nyo na sumunod sa kanya. No, not verbatimly, but ano nga siya ang pagtanggap ng katotohanan kasi hindi man siya verbatim or explicit, there's also implicit. Ano ba ang tradisyon nila? Bigyan na tayo ng tradisyon. Kasi hindi man pwede na iba ang tradisyon ni Paul na tinanggap, iba din ang kay Pedro. Kasi kung babasahin mo ang 1 Corinthians 15, ang sabi ni St. Paul sa 1 Corinthians 15, ang aming turo iisa lang ang kanilang turo. So kung ang turo kay St. Paul ang natanggap ni St. Paul na turo is pagpapatong, hindi pwede na si Pedro hindi pinatungan o hindi pwede na si Pedro hindi nag-aaral ng pagpapatong. Pariya sila eh. Ito, wait lang. Iyan natin yung... ano ko lang yung reference na para maunawaan mo yung... bro, nakukuha ko yung iniintindi ko nga eh. Pinapakinggan kita eh. Yes. Iniintindi ko. So, may gusto ko kasi ikat ka dahil may punto ako doon na gusto kong itanong sa'yo. Halimbawa, sabi mo, hindi ko kinu-question si Pedro at si Pablo. Ang kinu-question ko yung sinasabi nyo na sumunod kayo doon sa apostolic succession. Ngayon, sabi mo nga, base sa sinabi mo, malinaw na kailangan pag nagpasa ang apostolic succession, nagpatong ng kamay. Meaning to say, merong official na nag-a-appoint sila. Tama ba? Tama ba sa pagkakaintindi ko sa'yo? Yes. According to the Bible yan. Yun ang hinihingi ko. Anong ebidensya nyo, beyond reasonable doubt, na si Pedro nagpatong ng kamay doon sa tinuturing yung sumunod sa kanya na apostol, and then sunod-sunod na hanggang ngayon. Okay, babasahin ko. Basahin natin sa Acts 8. Acts 8, 14 to 17. Babasahin ko sa iyo ha. Wait yan ko lang. Acts 8, 14 to 17. Nagpatong si Pedro ng kamay. Acts 8, 14 to 17. Gawain ng mga apostol yan eh. O basahin natin, no? Acts 8. Basahin ko ha. Acts 8, 14 to 17. Hindi ba nagpatong si San Pedro? Sabi dito, nang mabalitaan ng mga apostol sa Jerusalem na tinanggap ng mga Samaritano ang salita ng Diyos, isinugo nila roon sina Pedro at si Juan. Pagdating doon, ipinalangin ng 2 apostol ang mga Samaritano upang sila'y tumanggap din ng Espiritu Santo, sapagkat hindi ba ito bumababa sa kanino man sa kanila. Sila'y nabautismuhan pa lamang sa pangalan ni Jesus. Ipinatong ni Pedro at Juan ang kanilang kamay. Nagpatong hindi? Bro, hindi kasi yun ang kina-question ko. Hindi. Ang question mo kung saan nagpatong si Pedro. Nabasa na nagpatong ng kamay. Tapos ngayon, sasabihin mo naman, hindi ang question mo. Hindi ko kinu-question na si Pedro ay nagpapatong ng kamay sa Bible. Nabago yata yung tanong mo, bro. Ang tanong mo kaganina, mayroon ka bang, sabi mo kaganina, mayroon bang yung evidence na hindi mo maikubli na talagang nagpatong si Pedro ng kamay? Binasa ngayon, tapos sabihin mo, hindi yan ang tanong mo. Nagpatong ng kamay kanino? Sabi ko, doon sa sumunod na papa. Bro, pakaintindihin tanong ko ba? Hayaan mo na magtanong pakaintindihin tanong ko. Ang question mo pala is beyond outside of the Bible ang question mo. So hindi mo dapat hanapin sa Bible. Dito sa mayroon akong the faith of the fathers. Bro, ito the faith of the fathers. Basahin ko dito.
Sa The Faith of the Fathers, dito Sige, bro. pero hayaan mo tapusin yung tanong ko. Tapusin mo lang yung tanong ko tapos hayaan kita sumagot. Kasi Okay ang lang? tanong mo pala, Bible eh. Kung naghanap ka ng ano, Hindi bro, wala akong sinabing Bible. Wala akong sinasabing Bible. Ganito bro, kasi nakuha ko na yung punto mo eh. Nagpapatong ng kamay si Pedro. Tanggap ko na yung sinabi mo eh. Nagpapatong ng kamay si Pedro and then naipapasa yung apostolic office. Tama ba? Agree? Yun yung ibig mong sabihin. Ngayon, ang claim nyo bilang mga Katoliko na ipasa sa inyo. Okay? Ngayon, ito yung tinatanong ko kanina. Anong evidence? Wala akong sinasabi sa Bible. Kasi alam ko naman wala sa Bible eh. Anong evidence anong wala sa Bible? Ayun na, nagpapatong lang sa Bible eh. Bro, tapos Di wag mong isama yung salitang wala sa Bible kasi nabasa natin sa Bible. Kung gusto mo basahan pa kita na si St. Paul pinatungan ng Bible. Pinatungan ng Bible. Pinatungan nila ng kamay. Ito, basahin muna natin yung kay St. Paul na pinatungan muna siya ng kamay. Ito, basahin muna natin. May mga propeta at mga guro sa iglesia sa Antioquia. Alam naman natin na si St. Peter ang unang nangaral sa Antioquia, siya ang first bishop of Antioch according to that history. Kabilang dito sina Bernabe, Simeon na tinatawag ding maitim, Lucio na taga Cyrene, Manain na kababata ni Herodes na pinuno ng Galileo at Saulo. Habang sila'y nag-aayuno at sumamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, ibukod ninyo sina Bernabe at Saulo. Kasi Espiritu Santo ang nag-utos nito ibukod ninyo sina Bernabe at Saulo. Sila'y pinili ko para tanging gawaing inilaan ko sa kanila. Pagkatapos silang mag-ayuno at manalangin, ipinatong nila sa dalawa ang kanilang mga kamay at sila'y pinahayo. Tradisyon talaga yan. Ngayon, ang question mo kasi, saan mabasa na si Pedro? Although hindi mo mabasa verbatim, yun ang tradisyon. Alam mo naman ang tradisyon pinapatanggap. Sangayon ka ba yung pagpapatong tradisyon? Tanong ko muna sa iyo bro. Sangayon ka ba na pagpatong is apostolic tradition? Oo o hindi? Tanong mo na. Oo, siyempre. Salamat. Dahil pala, aminado ka. Mamaya na dahil pala, ang pagpapatong apostolic tradition pala, don't question it kasi sabi dito sa 2 Thessalonians 2:15. 2 Thessalonians 2:15. 2 Thessalonians 2:15, basahin natin to. Wait lang ito. 2 Thessalonians 2:15, anong sabi dito? Kaya mga kapatid, kayo'y manindigang matibay at inyong panghawakan ang mga tradisyon. Panghawakan daw ang tradisyon. Sabi mo, ang pagpapatong ng kamay is apostolic tradition. Bakit mo kini-question kung si Pedro nagpapatong ng kamay? Apostolic tradition yan eh. Sabi, ang tradisyon daw, panghawakan ang tradisyon bro. Don't question Peter kung may manabasa ka ba o wala. Ano yan apostolic tradition? Aminado ka ang pagpapatong na kami apostolic tradition. At ang apostolic tradition according kay St. Paul, panghawakan, huwag bitawan. Ba't ka nag-question ngayon? May mabasa ka man o hindi, aminado ka na ang pagpapatong ng kamay is apostolic tradition. Sa ngayon ka ba ng apostolic tradition ay panghawakan? Hindi. Yes. Yun ba pagpapatong ng kamay? Apostolic tradition o hindi? Apostolic practice yun. So why you are questioning Peter kung nagpatong ba siya ng kamay? Saan ko siya kina-question? Anong kakaganina, di ba? Saan mababasa na si Pedro nagpatong ng kamay? You're contradicting yourself, kapatid. Bro. You're just contradicting yourself. Bro, kaya nga sabi ko, patapusin mo yung tanong ko, cut ka ng cut sa akin, magtatanong, kinakat mo ko, tapos sasabihin mo, kinukontra ko sarili ko, patapusin mo yung tanong ko. Sige, tapusin natin yung tanong mo. Kasi basta malinaw na ang pagpapatong ng kamay, apostolic tradition yon at ang apostolic tradition, pinapatanggap, sangayon ka. Sige, ano yung tanong mo? Tapusin natin. Okay. So, hindi ko hinahanap kung saan sa Bible nagpatong ng kamay si Peter. Tinanggap ko na nga, kanina mo pala, unang sabi mo pala, tinanggap ko na eh. Ang sinasabi ko bro, di ba ang Katoliko nagkiklaim na naipasa o sinasabi nyo na pinasa sa inyo ang apostolic office. Tama ba? Yes or no? Yes. Yes nga, kasi okay, nga, through succession. Through succession. Ngayon, yung kiniklaim nyo na yon, base sa sinabi mo, kailangan ipatong ang kamay para maipasa. Ngayon, ito ang sinasabi ko, hinihingan ko ng evidence. Anong ebidensya na si Peter nagpatong ng kamay
doon sa kita mo bro, hindi mo pa tinatapos yung tanong ko, nag-react ka na. Nag-react lang ako, natawa lang ako sa tanong mo. Okay, I never say anything. Okay, hindi mo yung tanong ko. Brother Angel, nandiyan ka pa? Andito, Sige po, bro. nandyan yan. Okay. Nakikinig lang po ako. Pakintindi lang yung tanong ko bro, para dalawa kayong ano. Ang tanong Sige. ko, bigyan niyo ako ng evidence. Okay, hindi biblical, evidence ang hinihingi ko kasi agree na nga ako na yan ay practice. Na si Pedro, na tinuturing yung first Papa, tama ba po? First Pope. Na ipasa niya yung office na yun doon sa tinuturing nyo sumunod sa kanyang papasi. Dapat, nanghihingi ako ng evidence na pinatong ni Peter yung kanyang kamay doon sa sumunod sa kanya na tinuturing ng mga Katoliko na sumunod sa opisina niya. Yan ang tanong ko, patapusin mo kasi ako. Tapos ka na. Bigyan niyo ako ng evidence. Tapos ka na. Yes. Yung evidence nga na hinahanap mo bro, may mabasa man o wala, hindi na siya aplikado sa'yo. Okay, ito yung sagot ko May mabasa man tayo o wala, hindi na yan aplikado sa'yo. O ikaw naman ang tawa ngayon. Bakit? Naghahanap ka ng isang bagay, wag kang sumapaw. Naghahanap ka ng isang bagay na sinasangayunan mo naman kahit hindi na basahin. Bakit? Tinanong kita, sangayon ka ba na papapatok ng kamay? Apostolic succession, sabi mo, affirmatively, yes. Maraming salamat. Yun bang pagpapatok ng kamay, traditional teaching ba yun ng mga apostol? Sabi mo, yes. Maraming salamat. Sangayon ka ba na panghawakan yung apostolic tradition ng pagpapatong ng kamay? Sabi mo, yes. O ngayon, ba't ka pa maghahanap na kinakailangan mabasa na si Pedro na patong talaga ng sumunod sa kanya? Yun nga ang kanilang Proseso yun eh. Ngayon, sa pagdetermina na si Linus talaga ang sumunod, tingnan natin ang history. Let the history speak, not us. Philosophical question yan bro, kasi gusto mo hanapin agad-agad, nasa Biblia na nga. Alangan naman lahat ng history, kailangan patong. Ano yung kasi bro, nakiklaim kasi kayo na naipasa sa inyo. It's not claim. Pag sinabi mong claim lang bro, pag sinabi mong claim lang without evidence, but according to the history, libro. Ang history lang nagsabi unless kung walang history nagsabi. Ikaw nga nag-quote ka. Basahin natin. Pakita ko sa'yo sinong sumunod kay Peter. Pakita natin sinong sumunod kay Peter. Pope succession. Britannica. Ang libro, si pastor nag-claim na hindi totoo Sa'yo claim mo yan. Hindi totoo. Claim mo. Ang sinasabi ng mga history books, yun ang totoo. List of Pope. List of Pope Britannica. Sa Britannica. Sino paniniwalaan natin? Bro John Rizal, sandali. Sino paniniwalaan natin? Libro ng kasaysayan o si pastor? Yun na nga Ito, pakita ko sa iyo. Bro, mag-isip-isip ka bro. Kasi ang inaano mo kasi bro Brian or pastor Brian, no? Bro, yung evidence muna. Nasaan yung evidence? Wait lang. Pinapakita ko. Ayan sa Britannica, ayan, kita mo naman yan, Britannica. Ayan, Britannica. A list of popes and anti-popes is provided in the table. Sino ang una? Peter, pangalawa. Linus, pangatlo. Anaklitos, pangapat. Clement, the first. Panglima, Evaristus. Yan ang point ko sa iyo kaganina. Na kahit hindi na natin hanapin, basahin na si Pedro nagpatong ng kamay kay Linus. Kahit hindi mo nabasahin yan, alam mo na sa sarili, alam mo na sa sarili mo na proseso nila yan. Kasi tinanggap mo kaganina Tinanggap mo kaganina na ang apostolic succession, true, pagpapatong ng kamay, at yan ay traditional teaching na dapat gampanan ng mga apostol. So wag mo nang hanapin ang litra. Ang hanapin natin, sino ang sumunod kay Peter? Sino ang sumunod kay Peter? Ayan, Britannica, alam mo naman yung Britannica. Standard reference yan, tanggap ng Katoliko, tanggap din ng mga hindi Katoliko. Ayan, ang una si Pedro, ang sumunod si Linus. May taon pa. Ayan ang taon, Christy. Ayan ang taon. Christy generalization yan. At yan yung ginagamit ng mga university sa buong mundo bro, yung Britannica. Ngayon, ano yung paniniwalaan namin? Sabi ng libro ng kasaysayan na ginagamit kahit sa Amerika, sa mga pinakakilalang university in the whole world, yan ang ginagamit. Britannica, sabi nila, si Apostol Pedro, siya yung unang papa ng Roman Catholic Church. Tanong, sinong paniniwalaan namin? Ikaw o yung Britannica? Categorical question. Yan, maganda na tanong yan.
Sino paniniwalaan namin ngayon? Ako bro, wala akong relihiyon, bro. Ito bro. Sino ang papaniwalaan mo sa ang tanong? Saang tanong? Mag-isip-isip ka. May nabasa ako sa Britannica na ang itong church history books na to, ginagamit sa buong mundo, lahat ng mga kilalang university sa buong mundo. Ngayon nakaslagay ang founder niya si Jesus, tapos si Pope Peter ang una ayon sa kasaysayan. Libro yan nakilala sa buong mundo. Nagbabasa ako ngayon, halimbawa, wala akong alam, wala akong reliyon. Anong paniniwalaan ko? Ito libro o ikaw na nagsasabing hindi totoo ang libro? Ano nga yung paniniwalaan ko? Tanong? Hindi, ano yung sino dapat paniwalaan? Ikaw, sabi mo, mali yun. O yung libro na nakalagay, tama, na si Pedro ang unang papa at Linus at saka papunta ngayon na successor. Sinong mas kapanipaniwala? Ikaw o yung libro? Sino daw ang dapat paniwalaan, bro? Ikaw o yung libro na nababasa natin? Paniwala. Yung paniwalaan sa tanong na ano? Yung sa kasaysayan. Yung nabasa natin sa kasaysayan ba? Yung halimbawa, yung list of popes. Dinidisclaim mo yan yung sabi list mo of hindi totoo popes, Yung list of popes, inilagay sa Britannica ang list of popes, Peter, Linus, Anacletus, Clemente. Yun yung first four and so forth and so on. Ikaw kasi, dinidibang mo yun. So, sino ang dapat paniwalaan? Yung Britannica Claim Standard lang. History or ikaw? Claim lang kamo. So, alin ang paniniwalaan namin? Yung libro na kasaysayan ginagamit sa buong mundo, sa mga kilalang university, sa buong mundo, pati Amerika, ginagamit ang Britannica. Sabi nila, founder si Jesus, tapos yun nga, ang may connected ng Roman Catholic Church kay Apostol Pedro. Sabi mo, claim lang. Claim, sabi mo. Sino paniniwalaan namin? Yung claim lang mo o yung libro? Okay. Yun yung sinasabi ko na pwede kong gamitan ng minor doctrines, yung sinasabi mo na yun. Okay, sa Okay, theology, pastor, hindi kami gumagamit ng minor. Okay. Wala pa akong nabasa, Brother Angel. Wala pa kasi ako nabasang minor teaching. Mahirap magkomento na hindi ko alam kung paano sagutin yung minor teaching na yun. Interpretations of the Bible. Okay. Kailangan may proper interpretation, may proper theology ka, pastor. Hindi ka pwede magbasa lang ng Bible. Kulang yan. Tama yan, pero kulang. Bakit? Kailangan may magpapaliwanag. Doon papasok yung theology. Ano ba yung theology? Theo means gods. Logi means study. Kaya noon pa man, may magtuturo. Hindi pwede magbasa ka lang. Hindi mo maintindihan yan, kahit nga yung anak mo hindi naman pwede magbasa lang ang anak mo, sasabihin gagraduate na yan kung walang magtuturo, kung walang magpapaliwanag sa libro niya, di ba? Ganon din, mas matindi yung Biblia, kailangan may magpapaliwanag. Sino magpapaliwanag? Church fathers, mga theologians. Kaya doon pumapasok yung mga sinasabi ni Bro Jun, ni kapatid, para mas maintindihan mo po, pastor. Ganito po yan sa theology, para maging proper ang interpretation mo sa Bible, may proper theological study ang mga pare. Mas maintindihan mo yan. Kaya papasok yung tinatawag na deposit of faith. 5D. Deposit of faith, dogma, doctrine, devotion, and discipline. So, 5 yun. Hindi mo pwedeng ipasok Bible lang. Kasi mahirapan ka dyan. Kaya nga, yun nagkakaproblema sa mga nagsulputang nagbasa, nagbumili ng Biblia, nag-interpret mag-isa. Kasi nga, kahit yung mga simpleng libro nga ng mga estudyante natin kahit ikaw hindi ka pwedeng nung nag-aaral ka. Bro, wala magpapaliwanag. Oo, dapat may magpapaliwanag. Kasi ano yan, bro I don't agree. Kung pupuntahan natin sinasabi about sa mga estudyante, meron nga tayong tinatawag ng module wala nang tuturo. Basa lang. Forced by circumstances naman yung module, bro. Yung module naman kasi forced by circumstances yun. May problema doon. Yung tsaka hindi pwede yung point ngayon, kung if you cannot learn by your own, bakit nila binibigyan ng module? Hindi, yun nga yung sinasabi natin, may danger doon kasi wala magpapaliwanag. Kahit ikaw nung estudyante ka, bro, nung binigyan ka ba ng libro, payag ka ba na hindi paliwanag, gagraduate ka? Halimbawa, ikaw lang, papayag ka ba na binigyan ka lang ng libro? Hindi, wala akong issue doon sa sinasabi mo dapat may nagtuturo, dapat may nagpapaliwanag. Pero ang nakikita ko kasi lumalabas. Magisterium ang tawag doon. Ang lumalabas kasi, yung nagtuturo ay lumalabas na dapat infallible siya, hindi siya nagkakamali.
Of course, that's the church. Kaya ang authority dapat siya, hindi kung sino-sinong pastor na nagbasa. Ang nagiging problema so rito, meaning to kung say- hindi sa church authority, mag-iiba yung interpretation niya, iba naman yun. Kaya sabi ni Eli Soriano daw, ang basihan niya, mapalad ang bumabasa nakikinig. Yung napakinggan niya, false prophet, mali din yun. So ingat din, dapat yung tamang tagapagturo. Yung sa'yo, kung sino yung napakinggan mo man kapatid, yung self-proclaim lang yun. Bakit? Wala naman nagpatong ng kamay sa kanya. Actually, Yung pinakapinuno Yun mo, nga, bro. kita mo, magtatanong kayo, magsasabi kayo na sino nagpatong ng kamay sa kanya at hahanapan nyo ng gano'n. Oh, Alam diba? naman natin na imposible. Imposible. Hindi, Kaya ano, pag ako naman- Wala bro, na normal talaga yung bro, matanong sa inyo yan kasi sa inyo walang papapatong kasi sa amin kasi hindi ka pwede magiging pari kung Meron. walang pagpapatong. Hindi ka pwede Oh, maging walang pari kasi affiliation. biblically speaking kasi ang talagang pinili ng Diyos na mga tao magpahayag sa kanyang kahangahangang ginawa, 1 Peter 2:9, mga pari. So kung nangangaral ka, hindi ka naman pari. Bro, Henry, Question na, yes, bro. I disagree. I disagree. So disagree ka dyan. disagree ka sa Bible. Disagree ka sa Bible. Hindi. Yun ang sabi ng Bible, bro, eh. Sige. Ilan yung disciples na sinabihan ni Jesus Christ na go? Ano? 12 disciples lang ba? Ano? Ilan yung disciples na sinabihan ni Jesus Christ na go ye therefore teach all nations baptizing them? Yes, 12 lang originally 12. Sino yung kausap niya that time? Ilang 12 mga nga. disciples? 12 disciples nga. Matthew 10:2, basahin natin sa Matthew 10:2 kung sino yung 12 na yon. Sa Matthew 10:2, basahin natin Matthew 10:2. Para kasi inanong mo yung specific na pangalan. So Matthew 10:2, basahin natin para makita natin ang mga Hindi specific bro, pangalan. hindi specific na pangalan. Yung bilang. 12, sabi ko nga 12 eh. Bilang lang daw, bro. Bilang Bilang lang daw. ang original apostles na sinabihan niya, go sa sa pagpapangaral, humayo kayo. Matthew 20, Matthew 28 at saka Marcos 16. So 12 Brother yan. Jenre, Yes bro. Brother Jenre, baka tinutukoy niya ng panahong yan, patay na si Judas. Without Judas Baka- na. Without Judas. Baka yun tinutukoy niya. 11. Without Ayun. Judas 11. Yes, maraming salamat ba Jando kasi nga doon ako nagano sa Matthew 10 kasi kasali si Judas doon 12. At bibigyan Okay, din so natin, bro. Pastor, So, sandali lang po yung pong iniwala nyo palang, i-correct ka namin doon, yung pagpapatong ng kamay, hindi lang yon. Kasi pag namatay ang tao, walang pinatungan ng kamay, ibig sabihin walang papalit. Hindi po ganon. So, ibig sabihin nun, isa lang yon sa proseso. Pangalawa, ang proseso, yung pinagkakaisa ng tinatawag ng College of the Cardinals or Concilio. Kagaya nangyari kay Judas, walang pagpapatong ng kamay kay ano doon. Diba? So, ang nag-decide nun, yung Banal na Espiritu, yung simbahan. So, dalawa yun. Kailangan may kay Matayas, 'di ba? Kay Matias, 'di ba? Bakit napalitan ni Matayas si Judas? Hindi naman pinatungan ni Judas si Matias kasi patay na siya. So ang nangyari, nag-decide yung konsilyo. Doon pa lang mayroon ng konsilyo. Ayan, maganda yan, nakikinig si pastor. So ang ganito ang pag-ordin sa mga priest. Ang pagkakaiba ng pastor ngayon, self-proclaim, walang nag-decide sa kanila, walang nagpatong ng kamay, nagbasa. Sasabihin niya, ako na to. Mangangaral ako, pakinggan niyo ako. Bigyan niyo sa akin bro, ng ganito. 10% niyo. Nakukuha ko yung point mo. Hindi, wait lang Bro, po. nakuha ko na yung point mo eh. Yes, that's the point. Hindi pwedeng patong lang kasi yung iba namamatay, yung iba naman, but mayroon pa rin konsilyo. Sa akin, Council bro, of the Cardinals. sinabi mo kasi na yung Pastor, mga pastor, walang ganun. hindi kasi Walang ganun. ang pinupunto ko dun sa kasi meron kang tinatawag doon hasty generalization fallacy. Sinasabi mo, hindi kagaya ng mga pastor na sila lang nagsabi sa sarili nila. Halimbawa ako, Of course. sasabihin mo ngayon, pastor, sino ba nag-ano sa'yo? Sarili mo lang. Hindi po ganoon ang nangyari. Hindi, yung mga- founder. Brother Angel, siguro Brother Angel, para mas maunawaan niya, Brother Angel, yung point mo. Kasi biblically speaking kasi, Bro Brian, mayroong kasing mayroong kategorya ang Diyos. Diyos ang namili ng kategorya, hindi kung sino-sino lang. Exactly. Kung babasahin mo sa 1 Kaya nga Peter dito- 2:9, mga pari na nagkatanggap ng pagpapatong ng kamay. Kasi yan nga ang apostolic tradition na sinangayunan mo kaganina. Kami bro, bakit kami Katoliko kami pero hindi naman kami parehas ng mga pari na nagtuturo sa amin? Kasi walang pagpapatong ng kami sa amin na maging pari kami.
card back, saw Simba hand.